Pinaghahandaan na ng gobyerno ng Pilipinas ang nakaambang malawakang deportation ng libo-libong undocumented Pinoy sa Amerika. Yan ay oras na maupo na sa Amerika si US President-elect Donald Trump. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. 370,000. Ganyan karami ang mga Pilipinong undocumented sa Amerika. Isa na riyan si Eric na higit 2 dekada na raw nakatira at nagtatrabaho sa California. Dito naman po sa Amerika, basta masipag ka lang. Merong kabuhayan para sa'yo. Mag-park ka ng mga sasakyan, magtinda ka ng kung ano-ano, mag-serve ka sa mga restaurant na maaaring tumatanggap ng mga undocumented workers na kamukha namin. Ang mga katulad ni Eric ang target ngayong matulungan ng Department of Migrant Workers. Pero si Eric ayaw pa rin umuwi dahil sa mas mahirap daw ang buhay rito sa bansa. Lalo ko kaming magtatago sa mga nangyayari dahil alam naman namin wala kaming uuwian sa Pilipinas. Tingin ng Department of Foreign Affairs malabong umuwi ang 90% ng mga undocumented Pinoy dahil sa mas malaking kinikita nila sa Amerika. Kaya lang daw may mga Pinoy roon na nais ng umuwi dahil baka may iniwasan, baka they're wanted in the US, or baka may tinatakasan silang layunin or family problems. Noong 2017 hanggang 2020 sa ilalim ng administrasyon ni dating US President Donald Trump, higit 3,000 Pilipino ang na-deport. At ngayong nagbabalik White House si Trump, plano muling ipatupad ang mass deportation sa illegal immigrants sa Amerika. Pero bago siya tuluyang umupo bilang bagong US President, bumisita si Trump sa White House matapos siyang imbitahan ni US President Joe Biden. Nangako si Biden ang smooth transition ng kanilang posisyon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.